Kakapasok lang na balita kung saan basta tulpo sinungaling na tao. Ito ang naging reaksyon ng marami sa ating mga kababayan sa naging featured vlog ng kilalang lawyer at consultant na walang iba kundi si Atty. Libayan sa mga di umanahong tinataglay ng kongresista at ngayon tatakbong senador na walang iba kundi si Erwin Tulfo. Pero bago tayo magpatuloy mga kapinoy, kung gusto mong makapanood pa ng mga balitang kagaya nito, dapat mong i-click ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para mas maging updated ka sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinoy, matatandaan kamakailan lamang tila kinumpirma na ng former veteran broadcaster turned lawmaker na walang iba kundi si Erwin Tulfo na maari maghain na di umano ng impeachment laban sa Vice President na walang iba kundi si Sara Duterte dahil lamang sa hindi nito pag-attend sa nasabing plenary session ng ilang committee hearing patungkol sa Office of the Vice President 2025 budget. Sa sinabing salaysay ni Tulfo, tila hindi daw malayong maraming lawmaker ang talagang magpapatalsik kay Vice President Sara sa pwesto dahil sa di umano'y girian sa pagitan ng mga nasa gobyerno. Ngunit sa naging pagpapatutuo at matalinong eksplanasyon ni Atty. Libayan, tila pinasinungalingan ito ang di umano'y pagiging trapo ni Tulfo dahil tila sa wala daw pakundangan ang kanyang kasinungalingan. Wala daw basihan ang mga mambabata para impa-impeach si VP Sara nang dahil lamang ay walang pagdadalawang isip at buong tapang niyang sinabi. Talaga namang basta Tulfo, hindi na daw dapat pagkatiwalaan ng maraming tao dahil subok na daw ang paggagamit ng mga ito. Sa katunayan ay sinang-ayunan ito ng marami sa ating mga kababayan at pinaliwanag nila na noon raw ay talagang supporter ng mga Duterte ang magkapatid na Erwin at Rapi Tulfo at maging si Mon ay tila kadikit pa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngunit ngayon ay harap-harapan ng hinahabla ang presidential daughter at vice president na walang iba kundi si VP Sara Duterte na para daw hindi na makinabang ang kanyang mga kapatid maging si Erwin na nadamay na karisma ng mga Duterte. Ngunit ayon mismo sa buwelta ni Atty. Libayan, lahat daw ay may hangganan at kung inaakala daw ni Erwin Tulfo na makukuha niya ang boto ng marami sa ating mga kababayan, dito daw siya nagkakamali dahil matagal nang kilala ng kanilang pamilya na di umano'y binansagang trapo ng maraming Pilipino. Banat pa ng marami sa ating mga kababayan ay kung nagbabalak pa di umano ang mga kalaban ni VP Sara na siraan siya, ay wag na lamang di umano nila itong ituloy. Kasi hindi naman di umano sila magtatagumpay. Mag-aaksaya lamang sila ng kanilang pagod, pera at panahon. Dahil matagal nang mulat ng marami sa ating mga kababayan at matagal na di umano nilang alam kung sino ang mga taong dapat nilang pagkatiwalaan at kung sino ang mga taong hindi nila dapat pagkatiwalaan. At isa na daw dito, si Vice President Sara Duterte sa mga taong dapat nilang pagkatiwalaan dahil siya at siya lang ang nag-iisang politikong may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan. Payo ng marami sa ating mga kababayan ngayon sa mga politikong tatakbo sa 2025 midterm election ay kung inaakala pa nila na magagawa pa nilang bulahin ang sambayanang Pilipino, ay dito sila nagkakamali. Dahil alam na nila kung sino ang mga taong may puso sa mahihirap at talagang may tunay at totoong malasakit sa sambayan ng Pilipino. Narito ang naging komento ng marami sa ating mga kababayan kung saan ay naglabas nga sila ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, yung mga naniniwala sa mga Tulfo, magising na kayo. Ang kabaitan nila ay nakikita lang sa harap ng kamera. Pero sa tunay na buhay, palamunin din ng pera. May bad karma din ang mga yan. At isa-isahin sila sa karma, tandaan nyo yan. Ang taong pilit nyong hinahanapan ng mali na gumagawa ng tama at nagserbisyo sa mamayang Pilipino, iniipit nyo at pinagtutulungan. Humanda kayo sa karma na aabutin nyo. Wala na kayong takot sa Panginoong Diyos. Pero niluluhuran ninyo. Kahit alam nyong mali, nagpatuloy pa rin kayo. Di matutumbasan ang panunuhol, ang mga luha at sama ng kalooban ng mga mamamayang Pilipino na nagpaupo sa mga posisyon ninyo. Tandaan nyo yan. Ang gaba dili magsaba. Hoy Erwin, sawa na ang taong bayan sa inyong mga Tulfo. Si Chupaeng nga wala pang 3 years na booking na 1 billion kay Robles, nananahimik na. Akala ko ilalaban ng tao.
ganon ka rin. Naiinggit ka siguro, katsupaing, at kumita ng 1 billion. Tulfo brothers trying hard as if they know everything. Mag-aral muna kayo at i-memorize mo all laws of the land. Bayaran kayo mga tulpo. Why don't you question bigger than 125 million? Si Erwin BBM yan. Remember, laging bisita ni Erwin sa show niya si BBM. Then nung nanalo si BBM, ginawa siyang DSWD secretary. May issue pala siya sa citizenship, kaya di na-retrain. No vote to Erwin Tulfo at BBM administration senators and congressmen, including mayors, vice mayors, and councilors. Mag-impeach sila. Hindi takot si Sara dahil clean ang records niya. Baka ibalik pa sa kanila ang kaso, lawyer si Sara at ang mga abogado nakapaligid sa kanya. Napag-aralan na yan nila. Sinabi na ni Sara, just for a few people na ayaw sa kanya, hindi siya mag-resign. Tama, OBP Sara, laban ka para mapahiya na silang lahat. God bless OBP Sara. Erwin, inalam mo ba kung anong dahilan kung bakit ayaw mong umattend si BP Sara sa mga hearing? Tanong ko sa'yo, ano ba yung saysay kung umattend ng hearing nyo si BP? Ilutong Macau na yung hearing nyo. Stick to one plan nga. End quote. At yun na nga mga kapinoy, kung ako ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Isulat mo yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mo rin kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang mga kapinoy ang magkakaalam sa balitang ito.